Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napagpasyahan ni Freya Del na iwan na si Kai at ang mga alaala nito. Uuwi na siya para harapin ang buhay na dapat niyang asikasuhin para mabigyan na ng linaw ang lahat. Magpapaalam na siya rito at sasabihin na rin niya rito ang totoo para maintindihan nito kung bakit siya aalis at para hindi na siya pigilan nito. Nagsimula na siya mag-empake. Si Glenda naman na kasama niya sa cottage ay nasa kama pa rin at nag-afternoon nap. Malungkot na napangiti siya. Isa ito sa mga mamimiss niya. Nagising ito at nagulat nang mapansin ang ginagawa niya. Freya, bakit nag-e-empake ka na? Sa susunod na araw pa tayo aalis ah. Naghikab ito. Nagbago ba ang schedule ng pag-alis natin? Naman no, hindi ko pa na-e-enjoy ng husto ang stay natin dito. Hindi siya sumagot. Freya, sumagot ka naman. Bakit hindi ka man na umiimik dyan? Aalis na ako, Glenda. Sa wakas ay sabi niya dito. Mauuna ka na sa Maynila? Nilingon niya ito. Hindi, uuwi na ako sa amin. Hindi ka pwedeng umuwi. Sabay silang napalingon ni Glenda sa pinto. Glenda, lumabas ka muna. May pag-uusapan lang kami. Ani Kai. Agad namang tumalima si Glenda. Hinawakan siya ni Kai sa braso nang makaalis si Glenda. Alam kong kinausap ka ni Anacel. Kung ano man ang sinabi niya sa'yo, huwag mong paniwalaan iyon. Aalis na ako, Kai, at hindi ako magpapapigil. Kung gusto mo, magbabayad ako ng danyos. Kung meron man, sa paghahanap ni Bryce ng bagong PA mo. Lalo humigpit ang pagkakahawak nito sa braso niya. Ano bang sinabi niya sa'yo? Bakit bigla ka nalang aalis? Kung ano man yun, pwede pa naman siguro nating ayusin. Ayokong umalis ka, Freya. Marami pa kayong makukuhang mas magaling na PA, Kai. Yung mas may kakayahang gawin ang lahat ng mga ipinapagawa mo. Sa ngayon, gusto ko sana munang ayusin ang buhay ko. Tungkol ba ito sa kuya mo? Tumango siya. At hindi lang yun, marami ka pang hindi alam sa akin. Niyakap siya nito. Wala akong pakialam sa kung ano man ang nakaraan mo. Tulad ng sinabi ko, espesyal ka sa akin. Mahalaga ka, Freya. Kaya hindi ka pwedeng mawala. Dahil sa sinabi nito, ay lalo pa siya nakumbinsing umalis. Hindi sapat iyon para matanggap nating pareho ang mga nangyari sa nakaraan. Kumawala siya sa pagkakayakap nito. Damn you, Kai. Why are you doing this? Binibigyan mo ko ng dahilan para huwag umalis. Damn you. Damn love. Iniangat nito ang kanyang muka. Kung ganoon, simulan natin sa mga sinasabi mong hindi ko alam tungkol sa'yo. Tatanggapin ko yun. Para ano pa, Kai? Naramdaman niya ang nagbabanta mga luha sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangan gawin yun para manatili akong PA mo. Empleyado mo lang ako. Hindi nito pinansin ang sinabi niya at bigla na lang siyang hinalikan. Masuyo, mainit at nakakabaliw ang halik na iginawad nito sa kanya. I don't care. Anito sa pagitan ng mga halik. Wala siya nagawa kundi buong pusong tugunin ang halik na iyon. Mahal niya ito. Hindi niya iyon itatanggi. Na maghiwalay ang mga labi nila ay nakatingin pinunasan nito ang mga luhang hindi niya namalaya naglandas na pala sa mga pisngi niya. Freya, napalingon sila nang marinig ang pagtawag ni Glenda. May naghahanap sa'yo. Anunsyo nito. Kinabahan siya. Sino raw? Tumingin muna ito kay Kai bago sumagot. Daddy mo raw. Isang linggo na nakalilipas mula nang huli magkita sina Freya Del at Kai. Nang araw na dumating ang daddy niya, ay mahinahon siyang sumama rito. Nagtaka pa ito na hindi siya nanlaban. Naisa na niyang kausapin si Kai bago siya umalis, ngunit wala na ito sa cottage nila ni Glenda nang bumalik siya roon. Marahil ay nagalit ito sa kanya dahil nagsinungaling siya rito. Sakay ng CRV, patungo siya ng araw na iyon sa resort na binili ng kanyang kuya. Matagal na palang tinubos ang daddy niya ang kotse na isinangla niya kay Manilyn. Ang ipinagtataka niya ay kung bakit hindi man lang nabanggit iyon ng kaibigan niya.
Hindi pa niya mabigyan ng kasagutan iyon dahil hindi pa sila nakikita ng kaibigan. Sa resort siya maglalagi ngayon. Hindi pa sila nagkakausap ng daddy niya mula nang umuwi siya. Halos walang sinasabi ito mula ng araw na kunin siya nito. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang treehouse. Maliit lang iyon pero agad niya napansin dahil nakabukas ang ilaw sa loob niyon. Nakalimutan na naman siguro ni Aling Puring na patayin ang ilaw. Ito at ang sawa nito ang caretaker ng resort. Ipinarada niya ang kotse sa lilim ng puno na kinaroroonan ng treehouse. Inakyat niya ang maliliit na hagdan patungo sa pinto niyon. May nauulinigan siyang ingay sa loob. Musika iyon. Tila may tumutugtog ng gitara at ang paboritong awit pa ng kuya niya ang naririnig niya. Nagmadali siya sa pag-akyat. Hinihingal siya nang makapasok sa loob ng treehouse. At kanoon na lang ang pagkagulat niya nang makita kung sino ang naroon. Anong ginagawa mo dito? Dad, paano niyo natunton ang lugar na ito? So, this is you and your brother's sanctuary, huh? Anitong hindi pinansin ang pagtatanong niya. Paano niyo nalaman ito, Dad? At bakit dala mo ang gitara ni Kuya? Iniwan ko yan sa kwarto ko. Noon lang niya naalalang, kaya pala para may kulang sa kwarto niya, mula nang bumalik siya ay dahil wala roon ang gitarang iyon. Noong una, ay inisip niyang baka ipinatapon iyon ng daddy niya noong umalis siya. Sa akin ang gitarang ito, Freya. Hindi ito sa kuya mo. Napakunot noo siya. Anong ibig sabihin nito? This was mine. I used to play music with this. Funny, it still looks as good as when I first bought it. Halatang pareho ninyong iningatan ni Fidel ito. May nabasa siyang lungkot sa mga mata nito. He was talking about the time when music was still a big part of the family. Iyon ay ang panahon bago siya isinilang. Noong panahong hindi pa nasisira ang pagtingin nito sa mommy niya. That song I just played was your mom's favorite. Iyon ang palagi kong tinutugtog noon kay Fidel habang nakikinig din ang mommy mo. Tumingala ito sa kisame na para may mga inaalala pa mula sa nakaraan. And to answer your question about how I found this place, I didn't find it. It found me. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Dito kami nagpupunta noon every weekend. Your mom wanted me to buy this piece of property kasi bagay na bagay raw sa pamilya natin. This place was very sacred to your mom. He sighed. Pero nang mawala ang mommy mo, nagdesisyon akong ibenta ito. What? Why? Hindi totoo yan, Dad. Binili ni Kuya to. Imposibleng. Napatigil siya sa pagsasalita. Naguguluhan siya. Sa pagkakaalam niya, 4 years old pa lamang ang kuya niya nang mamatay ang mommy niya. Kaya imposibleng nabili iyon ng kuya niya sa ganong edad pa lamang. Maybe it was fate. Hindi ko alam kung bakit hindi ko mabenta-benta ang lugar na ito. Magaling ako negosyante, pero pagdating sa pagbebenta ng resort na to, wala akong mahanap na buyer. O kung meron man, hindi itinutuloy ang pagbili. Lumapit ito sa bintana kung saan tanaw ang karagatan. I don't know for sure, but I felt like your mom intervened. Imposible kung iisipin, pero wala talaga akong ibang mahanap na dahilan kung bakit wala makabili nito. Kung ganoon, paano ito napunta kay Kuya? Tanong niya. He asked me for it when he turned 18. Wala siyang ibang hiniling noon kung hindi ang mapa sa kanyang lugar na ito. Hindi na niya napigilang mapaluha. All this time, inakala niyang binili ng kuya niya ang resort na iyon. Iyon pala, sa kanila talaga iyon. Hindi siya galit sa kuya niya na hindi nito sinabi sa kanya iyon. Naisiguro nitong alagaan ang alaala ng kanilang ina. Marahil, ang lugar na iyon ay nakapagpapaalala rito ng masasayang sandali noong bata pa ito. I'm sorry, Freya, sabi ng daddy niya. Muling umupo ito. I'm sorry. I've been foolish to listen to the rumors about your mom and my best friend Adrian. I loved your mom so much, the thought of her that cheating on me killed me. Lumapit siya dito. It's okay, Dad. Hinaplos niya ang likod nito. Nakadama siya ng matinding awa rito. Naging biktima ito ng maling akala na kahit na itama na, ay dinala pa rin ito sa loob na mahabang panahon. Nadami ka pa ng dahil doon. Lumaki ka nakatira sa bahay ko, pero halos hindi kita nakikita kahit lagi naman tayong magkasama. Umiiyak na sabi nito.
I'm sorry, Freya. Hindi ko dapat pinagduduhan ang mami mo. Niyakap niya ito. It wasn't your fault, Dad. I understand. Umiiyak na rin siya. We can always start anew. Nandito pa naman ako. Tiningnan siya nito. You're right. Huminga ito ng malalim. You know what? What? You're so much like your mother. Kahit gaano kalaking kasalanan ko, napapatawad pa rin niya ako. At ito, itinaas nito ang gitara at tinitigan iyon. Music used to be a big part of our life. And I know it's still a big part of yours right now. Ikaw siguro ang bubuhay sa nawalang parting iyon ng pamilya natin. Ikaw at ang magiging asawa mo. Wala pa sa isip ko yung pag-aasawa, Dad. Ang mahalaga sa akin ngayon, magkasama tayo. Niyakap ulit siya nito. Hindi niya inakalang darating ang araw na magiging maayos ang relasyon nila ng kanyang ama. Mabilis na lumipas ang mga araw. 2 buwan na mula nang bumalik si Freya Del sa Bicol at sila mag-ama. Balik eskwelahan na rin siya at magtatapos na sa darating na Marso. 1 semester na lang naman ang kulang niya. Pero hindi katulad noon, ngayon ay pinagbubutihan na niya ang pag-aaral para mas matuwa sa kanya ang daddy niya. Kapag weekend at hindi siya busy sa school, ay sinisiguro niya makakabisita siya sa resort. Kadalasan ay sa treehouse siya panaglalagi. Tulad ng araw na iyon, binuksan niya ang TV at bumalaga sa kanya ang anyo ni Anacel na nakasuot ng wedding gown. Ngayon palang kasal nito, kilala sa lipunan ang mapapangasawa nito kaya marahil may newsfeed tungkol sa kasal ng mga ito. The bride looked happy, natuon ang kamera sa mga bisita. Naroon lahat ng miyembro na 9 Lives, ngunit iisang tao lang ang umagos sa atensyon niya. Kai looked different. Malungkot ang mga mata nito. Marahil ay nilulungkot ito na kailanman ay hindi na magkakaroon ng katuparan ang pagmamahal nito sa dating kasintahan. Napabuntong hininga na lang siya at saka inilipat ang palabas sa isang music channel. Inaabangan niya ang paglabas ng huling music video na ginawa ni Kai noon sa isla ring iyon. Hindi niya alam kung bakit natagalan ang pag-ere niyon pero in-announce na noong 1 linggo pa na ngayong araw ang premiere niyon. Maya-maya nga ay ang music video na ng 9 Lives ang ipinapalabas. She had become a fan of the band again. Bumalik din ang paghanga niya kay Kai. Hindi na lang iyon dahil magaling na singer ito, kung hindi dahil may kaakibat ng espesyal na damdamin ang paghanga niya rito. Pinatay na niya ang TV nang matapos sa music video. Naisipan niyang linisin ang treehouse para may magawa siya. Freya Del, bakit ikaw gumagawa niyan? Ano ka bang bata ka? Itigil mo na yan at ako na ang maglilinis dito. Saway ni Aling Puring sa kanya pagpanhik nito at makitang ginagawa niya. Kaya ko na ho ito, Aling Puring. Sanay naman po ko maglinis. Para nagtaka pa ito sa sinabi niya pero kapag kuwan ay hinayaan na lamang siya nito at bumaba na. Inuna niyang linisin ang mga bintana. Pagkatapos ay ang ilang appliances na naroon. Matatawa na sana siya sa naging reaksyon kanina ng matanda. Walang kaalam-alam ang mga ito sa mga nangyari sa kanya sa Maynila. Naalala niya ang bahay ni Kai. Ganoon din ang ginagawa niya roon kapag wala na siyang ibang magawa. Lahat na lang yata ng gawain niya ay nakapagpapaalala sa kanya sa binata. Pinaka-memorable at nakakatawang unang pagkikita nila. Naalala rin niya ang nangyari sa terrace. My first kiss. Napatigil siya sa ginagawa. Nalulungkot siya sa nangyari sa kanila ni Kai. Namimiss kasi niya ito. Ang ngiti nito, ang malambot na mga labi nito, pati ang pagiging bugnutin nito ay namimiss niya. Ganoon nga siguro ang nagmamahal. Lahat ng tungkol sa minamahal ay naaalala. Ganito ba talaga, kuya? Para ka mababalo sa kaiisip sa taong mahal mo? Natawa siya sa sinabi. Ay, oo nga pala. Hindi mo nga pala na-experience yun, kaya hindi mo rin ako masasagot. Hindi niya alam kung maaawa o matutuwa siya sa kadakilang ipinakita ng kapatid niya noong nabubuhay pa ito. Wala man lang siya nalaman o nabalitaan na babae na gustuhan nito. O kung meron mang niligawan ba ito noon, wala ito na ikwento sa kanya. Death anniversary mo na nga pala. Dadalawin ka naming daddy mamaya. Freya Del! Narinig niya ang tawag ni Aling Puring mula sa ibaba. Tumawag ng daddy mo. Aalis na raw kayo. Bumaba ka na dyan at maghanda. Ako natatapos ang paglilinis niyang treehouse. Opo, bababa na, sagot niya.
Nagbihis muna siya, saka hinarap ang larawan ng kuya niya na nakadikit sa pader kasamang ilan pang larawan nila magkapatid. I'll see you there, kuya. Ang ibig kong sabihin, yung puntod mo ha. Huwag mo ko mumultuhin. Naku, baka himatayin ako. At saka pakisabi rin kay mommy na pupuntahan din namin siya. Magkatabi lang naman kayo roon eh. Napailing na lang siya sa ginagawang pakikipag-usap dito. Basta na lang ba magwawakas ang love story ni Kai at Freya, mga ka-Felicidad? Wala bang gagawin si Kai para magkalinawan sila ni Freya? Kaya naman, abangan!